Nahihirapan ka bang mag-budget ng pera mo? Parati ka bang nagtatanong kung saan napupunta ang sweldo mo at kung bakit wala ka pa ding naiipon kahit mas malaki na ang sahod mo bilang OFW? Baka ito na ang pagkakataon mo para i-budget ng maayos ang pera mo. Gusto mong malaman kung paano mag-budget? Panoorin mo ang video na to. Welcome to the Pinay Investor, where we talk about budgeting, saving, and investing for the women and men in the household. Ako po si Janice and I'm passionate about teaching financial literacy, one family at a time. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay Budgeting 101 for OFWs. Marami sa ating mga kababayang OFW ang nahihirapang mag-budget or mag-ipon ng pera. Kaya naman pag natapos ang kanilang contract or pag umuwi na sila sa Pinas, nagtataka sila saan ba napunta yung pinaghirapan kong pera dahil wala naman silang nakikitang investments, wala naman silang naipon. Kaya sa video na to, yan ang isi-share ko sa inyo. Kaya if you are an OFW or kahit na hindi ka OFW, panoorin mo ang video na to dahil para sa'yo to. By the way, this video is sponsored by Netizen, a digital or mobile banking facility dedicated for OFWs. Anyway, paano nga ba ang tamang pagbabudget para sa isang OFW? Ang pinakauna kong ina-advise is to know your goals. Ano ba yung mga goals mo? Ano ba yung mga pangarap mo? Ano ba yung dahilan kung bakit ka nasa abroad ngayon? Ilista nyo lahat ng mga goals nyo. Halimbawa, to have a house and lot para magkaroon kayo ng sariling bahay at lupa. Number 2, gusto nyong makapag-aral ang mga anak nyo. Number 3, sabihin natin for retirement kasi ayaw mo naman na pag nag-retire ka, aasa ka sa ibang tao or sa mga anak. So once na nailista nyo na lahat ng inyong mga goals, lagay nyo dito sa right side yung why. Why is your deeper reason or purpose kung bakit gusto mo ng house and lot? Siguro kasi for so many years nakikita lang kayo sa kamag-anak or nangungupahan lang kayo. Kaya gusto mo naman na magkaroon ng sariling bahay at lupa para magkaroon kayo ng sarili nyong tirahan. So yung educational fund, bakit gusto mo makapag-ipon para sa educational fund ng iyong mga anak? Siguro kasi ikaw hindi ka nakapag-aral or hindi ka nakapagtapos o kaya naman gusto mo lang talaga magkaroon sila ng magandang kinabukasan because education is something na hindi pwedeng makuha sa mga anak mo. So kapag educated yung mga anak mo or nakapagtapos sila, alam mong may mas pag-asa silang magkaroon ng malinaw, ng brighter future. And number 3, retirement fund, kagaya nga ng sabi ko kanina, siguro naman ayaw mong magtrabaho forever at kung naisipan mong mag-retire, at least meron kang retirement fund na sasalo sa'yo, magsusustain ang mga needs and wants mo in the future. So that's number 1 sa aking budgeting. Alam mo kung bakit to mahalaga? Kasi pagdating ng time na nawawalan ka na ng ganang magtrabaho or nahuhumsik ka na, gusto mo na lang umuwi, if you go back to your why, pag binalikan mo to, doon mong marirealize na hindi pa pala pwede kasi hindi ko pa tapos yung aking house and lot at gusto kong magkaroon ng sariling bahay. Hindi pa pala dapat ako umuwi because pinag-iipunan ko pa yung educational fund ng aking mga anak or nag-iipon pa ako for retirement. So ito yung magiging motivation mo na magpursige, to work harder, to work smarter because you have goals. Ngayon na alam na natin yung ating mga financial goals, ngayon naman ay magbabudget na tayo. So ang pinakaunang kailangan natin pag nagbabudget is to know how much is our income. So isulat mo lahat ng iyong sources of income kung hindi lang isa ang pinanggagalingan ng income mo. Halimbawa, meron ka rin mga investments, meron ka rin mga businesses on the side or side hustles. So isulat mo yan dito. And then isulat natin yung ating mga expenses. Ako personally ay categorize yung aking expenses into 3. So merong for sharing, for saving, and for spending. So isa-isahin natin. Under sharing, isa sa mga pwede nating i-consider ang tithe or offerings. Ang tithe, it's the 10% of our income na ibinibigay natin sa church as a way of honoring God for all the blessings. Kasi naniniwala tayo na lahat ng kinikita natin, lahat ng kakayahan natin to earn money, the ability to produce wealth ay galing kay Lord. Second, that's for sharing is yung ating mga family. So, ito yung sa remittances natin sa ating mga kapamilya, sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Kasi one of the reasons kung bakit tayo nag-abroad ay para matustos
saan yung pangangailangan ng ating mga kapamilya. Number 2 is saving, and under savings, depende to sa mga pinag-iipunan natin, sa mga pinaglalaanan natin. Pero number 1 na ina-advise ko talaga is yung emergency fund, kasi hindi natin hawak yung ating trabaho. Pwedeng mawalan tayo ng trabaho bigla, or hindi man tayo yung apektado, pwedeng yung ating mga kapamilya or isa sa ating mga mahal sa buhay ay nagkaroon ng emergency need for money. Pwedeng medical expense. At least meron kang nakatabi dito na emergency fund for emergency purposes, at hindi po ito dapat na ginagalaw unless it's really for emergency purposes. Second dito sa savings is, I call this sinking funds. Ito yung mga short-term na expenses natin na pinaglalaanan. Kasama na sa sinking funds na pwede nyong pag-ipunan ay yung inyong mga insurances. Insurances, napakahalaga to kasi halimbawa yung sa health insurance, paano pag nagkasakit ka, paano pag nagkasakit ang iyong kapamilya, kung wala kang health insurance, pwedeng maubos lahat ng savings mo, pwedeng magkautang ka pa nga kung kulang pa yung savings mo sa pampagamot. Life insurance is also very important, lalo na sa mga breadwinners, kasi hindi natin alam paano kung may nangyari sa atin, paano yung ating pamilya, sino yung magpo-provide sa kanila, alam nating mahihirapan sila in case na may mangyari. Second is yung mga contributions. Dinalagay ko to under sinking funds kasi every year, usually sa mga OFW, nagbabayad once a year o annually sila nagbabayad, kagaya ng SSS, PhilHealth, tsaka Pag-ibig. Number 3 under sinking funds is yung ating vacation or travel fund, kasi alam ko naman, lalo na kapag matagal kang nagsistay abroad, gusto mo ring makapagbakasyon sa Pilipinas para makapiling at makasama ang iyong mga mahal sa buhay. At saka alam naman natin, pag nagbabakasyon ng OFW sa Pilipinas, ang daming umaasa, ang daming nag-expect ng pasalubong. If you want na hindi ka mahirapan pagdating ng time na magbabakasyon ka, paglaanan mo ang iyong vacation fund. Okay? Ano pa yung mga pwede nating isama sa sinking funds? Pwede natin ditong isama yung mga birthdays and special occasions. Pwedeng birthday natin or birthday ng parents, birthday ng mga anak, ng wife, or kung ano man yung mga pinaka-importanting tao sa buhay mo, because it comes talaga. Every single year sa awan ng Diyos, nagbo-birthday tayo, nagse-celebrate tayo ng mga special occasions, fiesta, Christmas, New Year, anniversaries, at minsan talaga kailangan nating gumastos for these occasions, at nag-e-expect din yung ating mga kapamilya na magbibigay tayo for these special occasions. So kung gusto mong mapadali ang iyong pag-iipon tuwing magkakaroon ng mga special occasions, ay mag-set aside ka na ng amount every single month, ilagay mo sa sinking funds para pag nabuo to, every time na may magbe-birthday, kukunin mo na lang at ipapadala mo na lang. Hindi na mababawasan yung iyong savings, hindi ka nababawas sa iyong emergency fund kasi may nakalaan ka na for that expense. Number 3 naman under savings is yung debts. Lalo na sa mga OFWs na nangutang para magkaroon ng pambayad ng placement fee para makapag-abroad, make sure that you pay your debts. Kung hindi mo man kayang bayaran agad-agad or in full, kahit papano every month magbawas ka para matapos, 'di ba? Mahirap yung may utang ka, nakakapag-save ka nga pero may mga utang ka pa pala at nag-i-incur ng interests 'yon. And number 4 under savings is investments. Kung ang sinking funds for your short-term finances or expenses, ang investments naman for your long-term goals. Ano ba yung mga long-term goals mo? So, pabalik tayo dito sa goals mo. Kasama na dito yung house and lot, educational fund, retirement fund, or kung ano pa man na nakalagay sa iyong goals. So, dito mo siya ilalagay sa investment. Ba't kailangan mo siyang ilagay sa investment? Because siguro naman you're not thinking na bibilhin mo siya within the year, within 12 months. So, mas maganda kung ilalagay mo siya sa investment habang nag-iipon ka dito para tumutubo rin yung pera. So, it's not just you who's working for the money, your money is also working for you. Okay, so far meron na tayo sa sharing, second sa saving, and number 3 naman yung spending. So itong spending naman, ito yung kung magkano talaga yung ginagastos mo sa abroad. So ito yung mga needs and wants mo. So sa needs mo, pwedeng ito yung food mo, pwedeng ito yung transportation, yung housing, depende kasi yan kasi yung ibang OFWs provided na yung kanilang transportation allowance. Kung hindi kayo provided ng company, so kailangan yung ilista lahat ng expenses nyo kasi
binabayaran nyo yan every month, di ba? At meron din kayong mga wants, syempre. Kailangan balance din yan. Pero hindi dapat na mas marami yung wants nyo kesa sa needs. Dapat may limitation pa din. Importante talaga ang pagbabudget para meron kang nailalaan for your spending, yung mga pangangailangan mo sa abroad. Meron kang nailalaan for your savings and investments. At meron ka rin nailalaan for tithing and for remittances. So yun, nagkakaroon ng balance, nagkakaroon ka ng malinaw na pagpaplano. At tandaan din natin na ang pagbabudget ay personal. Hindi natin pwedeng i-compare yung budget mo sa ibang tao dahil magkakaiba tayo ng priorities, magkakaiba tayo ng needs and wants, magkakaiba tayo ng sinusuportahan na pamilya. Kaya own your budget and stick to it. So yan ang aking budgeting tips for OFWs. Sana ay may natutunan kayo at sana ay mai-apply nyo ang aking mga tips sa inyong pagbabudget. That's it for this video. Thank you for watching and thank you Netizen for sponsoring this video. Please also check out Netizen's features and services for more information. Thanks again. God bless.